Hi guys! Welcome back to my vlog and ang pag-uusapan natin ngayon ay yung result ng PT nyo kasi ang dami na pong nai-stress sa result ng pregnancy test nila. So, ayan, madaming nagte-text kasi guys dun sa Facebook page natin and then dito rin sa YouTube, madaming nagko-comment na takot na daw silang mag-PT kasi ayaw nilang umasa, ganyan, kasi may inis or masasad lang sila sa result ng PT nila na laging negative, ganyan. So, ang gawin nyo guys, advice ko lang talaga, kailangan nyo talagang mag-PT. Pero, ihanda nyo na talaga yung isip nyo, yung mind nyo, na sa possible result ng PT nyo kung positive yan or negative yan. Kasi, dapat talaga tayong mag-PT guys para ma-confirm nga natin kung positive man yan or negative. Kung negative, okay lang para ma-start pa rin natin yung mga daily routine natin at yung mga routine natin halimbawa ng pag-inom ng ginger tea para ma-regulate yung menstruation natin. Kasi, pag may problema naman tayo o kaya naman kung meron tayong mga fertility issues, hindi naman agad-agad na mabalance agad-agad yung hormones natin. So, it takes time din. So, kung nagtitake tayo ng mga vitamins, ginagawa natin yung mga daily routine natin, mga 30 minutes before bed na mga routine natin, yung mga pag-inom natin ng mga fertility water bottle natin o kaya yung mga ginger tea para ma-regulate yung cycle natin. It takes time naman. Kaya, dapat talaga tayong mag-PT kung delayed na tayo. At least, kung mag-positive yan, good! And that's it. So, alam mo na rin na pwede mo nang itigil yung ginger tea mo. Kasi as I said nga, hindi na yung pwede kapag buntis na tayo. And kung negative naman, at least, maumpisahan mo pa rin yung cycle mo. Maumpisahan mo pa rin na uminom na naman ng mga kailangan mong inumin para nga tuloy-tuloy yung pag-balance ng hormones natin. Kasi as I said nga, it takes time naman. Hindi naman agad-agad. Para at least, alam natin ang result and then makontinuous natin yung routine natin. O halimbawa, kung hindi ka mag-PT, takot kang mag-PT, hindi mo alam ang result, and ayan, hindi ka na pwedeng uminom ng mga ginger tea mo muna kasi hindi mo naman na confirm pa kung buntis ka na or hindi. As I said nga, hindi pwedeng uminom na ng ginger tea yung buntis kasi pang-induce yan ng menstruation para matulungan tayong mag-mens ng ginger tea natin. Kung halimbawa, delayed na tayo ng ilang araw at weeks, pero negative pa rin yung PT natin. So, negative talaga yan. And then, ang irregular na menstruation o kaya irregular na cycle ay cause pa rin yan ng hormonal imbalance. So, yung ginger tea natin, makakatulong yun para ma-induce natin yung menstruation natin kasi delayed na nga tayo. And, yun, kasi ang dami ding mga nag-chat-chat sa akin ng mga teenager na ayaw nilang mag-PT. Delayed na sila at ang dami nilang sinasabi, enumerate nila na sumasakit yung balakang, tetender yung breast nila, okay, ang daming mga sintomas ng buntis. And then, sabi ko, please do PT kasi meron ka ng mga sintomas and then delayed ka na rin, mag-PT ka. Ay, ayaw ko po ma'am, takot ako. Ano ba yan? Kaya sabi ko nga dun sa isa, o sige, kung ayaw mong mag-PT, so walang madaming tanong kung ayaw mo namang mag-PT. Kasi na-stress ka, hindi mo pa nako-confirm ang PT mo. Kasi sabi ko, positive daw siya nung nakaraan, pero medyo malabo. Kaya sabi ko, uulitin niya para ma-confirm nga kung merong increase ng HCG level. Kasi guys, halimbawa, pag delayed na tayo ng isang araw, pwede na tayong mag-PT. Kasi okay na, enough na yung HCG natin, yung human chorionic gonadotrophin natin sa katawan para matest yun ng PT. Pero, depende rin sa brand ng PT kasi merong mga hindi masyadong sensitive na brand ng mga PT. Kaya, pinapaulit ko nga guys, at least 3 to 7 days, i-repeat nyo o kaya ulitin nyo yung PT nyo para ma-assess natin kung merong progression ng HCG level natin. Kasi araw-araw yan, kapag buntis ka na kasi, kapag araw-araw yan, nadadagdagan na yung HCG level natin sa katawan. At yun yung nadedetect ng PT. Kaya,
kung may kalabuan pa noong first day na delayed ka, dapat mong ulitin yan 3 to 7 days after para tignan natin kung darken na ba, mas dark na ba yung test line natin. Kasi magpo-progress nga talaga yung HCG level natin, yung human chorionic gonadotrophin natin kapag buntis na tayo. So, mako-confirm mo na talaga na talagang buntis ka. Pero, pag after 7 days na medyo malabo pa rin yung test line, negative na talaga yan. So, kasi hindi nagpo-progress yung HCG level sa katawan natin. So, hindi tayo buntis, ganyan. So, yun yung sinasabi nilang false positive. Kasi medyo malabo pa. And then, hanggang dun na lang talaga, walang progression ng HCG natin. Kaya yun yung lumalabas na false positive. Kaya, huwag matakot na mag-PT, guys. Kasi, yun talaga yung purpose niyan. Dapat i-confirm natin kung buntis tayo. Very good. Thanks God. Amen. Pag buntis tayo. Pero, pag hindi naman tayo buntis, okay lang. And then, gawin ulit natin yung the same process. Yung mga daily routine natin, yung mga pag-inom natin ng mga fertility water bottle natin, yung mga vitamins, at yung ovulation tracking natin. The same process yan, every cycle, every month yan, kapag TTC tayo. And, ayun nga, ang sinasabi ko, pag meron nga tayong problema sa mga hormones natin, imbalance kayong hormones natin, it takes time naman para at least mabalance yan. Kaya huwag matakot mag-PT kapag delayed na. Negative man ang result, go! Mag-induce ka na ng menstruation mo, inom kaya ng ginger tea para at least magiging regular talaga yung mens mo. And then, later on, mga after 2 months or 3 months, regular na yung menstruation mo. So at least, yung mga hormones mo, nababago na rin, nababalance na din, at nai-improve na din, diba? So, huwag matakot na mag-PT para alam natin ang gagawin natin. O kung positive man yan, at least okay na yung mga dapat nating iwasan, di ba? Kasi pag buntis na tayo, madami ng bagay na hindi dapat kainin, inumin, or ganyan, dapat gawin, ganyan. So, at least ma-ready tayo. So, huwag matakot mag-PT. Kailangan talaga natin mag-pregnancy test para ma-confirm yan kung negative or positive. Ihanda natin ang mind natin, at least alam natin ang susunod nating gagawin. Kung negative man yan, go, the same process again, at least mababalance yung hormones natin. And then, kung positive man yan, kung may kalabuan yan, at least i-confirm natin within 3 to 7 days after kung may progression ng HCG. So, yun, mako-confirm na kung talagang buntis ka. Ganyan. So, huwag matakot at huwag ma-stress. Responsibility nyo talaga na mag-PT, mag-pregnancy test kapag delayed na tayo para may handa natin kung ano ang gagawin natin na next, 'di ba? Kasi pag hindi mo talaga ginawa yan, anong gagawin mo? Nahinto, natinggalan naman yung mga daily routine mo kung hindi ka nag-PT at hindi mo alam kung anong gagawin mo na next, di ba? So, huwag matakot, guys. Yun lang ang advice ko. And ihanda nyo talaga yung mind nyo. So, alam nyo naman yung mga cases nyo. So, huwag masyadong ma-depress kung negative yung PT nyo. Tuloy lang talaga. Tuloy yung routine. Sure naman na mai-improve talaga yan. At it takes time nga para mabalance yung mga hormones natin. Okay? So, yun lang. And sa mga makukulit na nag-text po, and yun, dapat talaga mag-PT. Ayaw talaga nilang mag-PT. So, sabi ko, pag madaming tanong sis kung ayaw mo talagang mag-PT, hindi mo pa nako-confirm yung PT mo, na-stress ka na. So, hindi mo alam ang gagawin mo, di ba? Yun yung sabi ko sa kanya. Kasi, syempre, sabi niya, ang daming mga sintomas na daw. And then, delayed na din siya ng 5 days. Bakit hindi siya mag-PT? Takot daw. So, anong gagawin natin? 'Di ba? Hindi natin alam ang result. Walang confirmation. So, wala tayong magagawa, 'di ba? So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And hindi pa kayo nakaka-follow sa Facebook page ko, dito siya, Ready to Preggy, Tips para Mabuntis. Follow me and chat me here privately kung hindi po kayo makaka-comments dito sa comment section natin sa YouTube. And please subscribe to my channel para ma-update kayo every time na meron akong bagong uploads. Baby, that's soon sa lahat. God bless us all.